distribution sa 20 pesos sa bigas. Ano sa tingin nyo na ginusyon na kaya ito dahil sa sinabi nyo nga po na very untimely siya for the, rather, timely for the election, dahil ginawa siya pang sa election. Oh, yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nalulungkot ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga... Kaya daw siya nakaitim. Bagay sa'yo eh. Itim ang budi mo, terno. Kaya daw siya nakaitim. Bagay na bagay sa'yo. Itim ang budi mo, impacta. Nakita nyo po yung mga kalye survey namin, yung mga pinopromote po namin mga survey. Mga hindi po script yan. Yung nagsasabi, script, pinapadala ko po yan sa mga iba't iba natin friends. Tinatanong namin ng kanilang opinion na ang daming comment ni Sarah. Ano ba nagawa niya? Ayan, galit na yung mga tao sa kanya. Marie, maraming salamat po. Galit na galit yung mga tao sa kanya. Ang dami mong kuda, wala kang gawa, impacta. Hi friends and not friends and not friends. Okay sana kung kuda ng kuda, ang daming natutulungan. Okay sana kung kuda ng kuda, ang dami mo nagagawa. Hindi, kuda ka ng kuda, ang dami pang kinurap. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, itatapatan mo ng puro kuda. Biro mo, nilait-lait mo yung 20 pesos na bigas, pagkain ng hayop. Kung di ka ba namang hayop? Diba? Kailan ba gumawa ang ating magsasaka ng panghayop? Kailan ba nag-produce ang mga magsasaka na nag-aani sila, gumagawa, nagtatanim, panghayop ang papakainin? Kung di ka ba namang timang? Mahirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil lang sa tingin mo, isa na rin ito doon sa may naging sila doon sa sinabi nyo na ginagamit na ito para sa eleksyon. Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan. Alak ng weteng, Sara, may sayad ka talaga. Dati sabi mo, yung mga politiko na nangangako, lalong-lalo na 20 pesos ang bigas. O ngayon, natupad. Hindi na naman kaya ngayon. Pare-parehas kayong tanga. Hindi naman pwedeng, hindi naman inihinto. Hindi naman inihinto, inaayos na. Inaayos na sa Visayas, hindi inihinto, inaayos na po buong Pilipinas. Napakalaking fake news nyo. Kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Subukan nila mag-promise na naman ulit na alam nila. O ikaw, sige nga, batuhan natin yung usapang promise tayo. Yung kay BBM naman pangarap eh. O sige. Ano ang promise ni Sarah, mga bata? Gayahin natin yung ano niya. Gayahin natin yung ginawa niya kay Abante. Mga bata, anong promise ng impaktitang Sara Duterte nyo? 100 billion, aayusin ang edukasyon. Oh. Ngayon, nasa ng edukasyon? Naging pantanga. Sige nga, usapang promises tayo. Nasaan yung mga pangako mo? Oh, asan? Wala, kasi ninakaw mo.
Oh. Oh. Dito tayo sa, totoo, Sarah. Huwag kang mabuhay sa hallucination mo. Dahil, kung pag-uusapan natin ang pangako, malamang, baka napako ka na sa krus. Hoy, Rick Mir, Burns TV, Ma'am Brenda Barton, Eteline, shoutout, Sir Sherwin sa asawa mo. Hindi nila kaya ibigay. Ma'am, sorry, pareha lang kami sa sinabi ni Yusek Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially. Computer, garbage in, garbage. Ma'am, yes, Wala pa. Hindi pa siya, ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ang huling tawag niya sa akin, Tuesday. Okay, oo. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Parang wala kasi ginagawa yung si BBM. Wala daw ginagawa si BBM. Eh, paano naman ikaw? Wala daw ginagawa si BBM. Eh, nahiya naman kami sa mukha mo tsaka sa panga mong pansigang. Lakas ang tapak nito, no? Wala daw ginagawa si BBM. Nahiya naman kami sa'yo. Excuse me, Sarah, gumising ka. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong project mo? Libreng sakay? Libreng sakay? Pinagmamalaki mo? Ha? Anong ginawa mo? Libreng sakay? Proud na proud ka? Oh, ano matutulong sa ekonomiya ng libreng sakay mo? Ha? Oh. Ano? Ano pa nagawa mo? Yung AAP Youth Summit, kinatkong mo pa. Pinirahan mo pa yung estudyante. Lupit mo? Para sa ating bayan, kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay, ma'am, next question, ma'am. You have a question? VP Sara, what can you tell us about the meeting advance today led by King Olaso with your presence here in Zamboanga City? And you also mentioned na dapat titilangin talaga ang kandidato, lalo na ang kandidato nito anong meron. At saka hanapin ang kulang sa kahapon. Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000. Tapos, tinanong ko kung magkano natanggap nila sa AIX, sabi nila 2,000. Eh wala namang AKAP na 1,000 at AIX na 2,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan ba yung kulang o balancing noong AKAP hindi nila natanggap, tsaka yung AIX na nawawalang 8,000 pesos. At What can you tell about Team Zamboanga and Zamboanga City? Mention na kailangan titilangin talaga ang abilidad nila sa kanila. Alam mo, sinisita mo na yung mga AKAP AX na yan eh. Oo, sabihin na natin may mali dyan. Diba? Ang sisihin mo dyan yung mga local government na yan. If ever may mali dyan. Ang problema, sinisita mo yung 1,000. Yung billion, hindi mo nasita yung ninakaw mo. Yun ang malala. Diba? Tinatanong mo sila. Eh ikaw, nung tinatanong ka namin, nasan yung ninakaw mo? Wala kang sagot. Diba? Mas marami nagtatanong sa'yo, nasan ang ninakaw mo? Oh, nasa na?
125 million na lang, yun na lang, isa lang, 125 million. Asan yon? Binigay mo kay La Chica. Oh. Ang dami mong kuda. Ang dami mong tanong sa iba. Tanungin mo saan mo nilagay yung pera. Oh. Nung tinanong ka na, nasa si Mary Grace Piatos, wala kang alam. So, wala kang silbi. Wala kang silbi na OBP. Kasi hindi mo alam ang nangyayari sa iyong departamento. Obvious naman eh. Obvious naman kasi nung unang budget hearing mo, tinanong ka. 'Di ba? Tinanong ka, anong masasabi mo dito sa public wifi? Anong ginagawa sa'yo? Nililecturean ka sa gilid. Wala kang kwenta. Nililecturean ka kung ano yung public wifi. Tatandaan mo yun? Tinanong ka yata ni Romulo. Diba? Alam ko si Romulo nagtanong sa'yo nun eh. Tinanong ka ni Romulo kung ano, nasan yung public wifi. Wala ka nasagot, nga. Tinuturuan ka pa sa gilid. Hindi ko na matandaan yung congressman na yun eh. Basta lalaking congressman, tinanong ka unang hearing mo. Tungkol sa wifi. Hindi mo alam ang sagot. Tapos sabi mo pa nga, typers. Diba? Diba sabi mo? Oh. Ganon ka kaengot. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga botante, sa ating lahat, kung ano ba yung mga mali natin lagi. Ayop, tumulong daw sa bayan sa pagpapaalala. Aba, ibang klase yung bago yun ah. Ibang klase, bago yun ah. Dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, binoboto na kaagad natin, hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito. Ano O, edi alisin mo si Philip Salvador, alisin mo si Bato de la Rosa, sumasayaw, kumakanta. Boba. Alisin mo si Philip Salvador. Alisin mo si Bato de la Rosa. Oh, tapos ang usapan. nagawa nito noon. Ano ba nasabi nito noon na nagginawa na niya ngayon? Pangalawa, yung mga malalaking politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte ang nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo, ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan. At pangatlo, yung paulit-ulit ma'am na vote buying. Nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap ang mga tao ng 100, 200, 500, 1,000. Pero ganito pa rin ang bayan natin. In fact, worse. Mas malala pa yung problema natin ngayon sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman ma'am ng mga tao at sa kahirapan. Next question, Willie Casimiro, ABS-CBN. Hindi ko alam ma'am kung anong purpose nila. Pwede lang ako manghula kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila ma'am is maggulo sa election namin sa Davao City. Okay, Alex. Sagutin mo yung kapatid mo manyak. Sagutin mo si Iyotman. Sara, sagutin mo si Iyotman. Pag hindi nakakaiyot, nananaksak. Yun ang sagutin mo. Hindi ako nagsabi na merong mag-hearing. Sabi ko nga, pwede lang ako manghula kung bakit dumating yung mga SAF at mga CIDG personnel. Dahil malapit na ang eleksyon, malamang parang... Walang dumating. Malakas kayo mag-fake news. Walang dumating. Nagsalita na yung wala silang iniisong search warrant. Tinagtatakpan nyo lang yung CCTV ni Iyotman Pulong.
Oh, dahil na-file na sa CIDG. Oh, akala nyo hindi kakalat? No! Last question, Alex. I know London. Vice President, you get the votes you need in the Senate for the impeachment trial. How are you confident you will get the senators elected you need to help you in the impeachment trial? I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment. Mga kababayan ko, mga libag, mga karayuma, gumising na kayo. 200 million kada buwan sa tatay. Estimated 20 million to 50 million kay Sara Duterte sa impeachment. Gumising kayo. Kung naniniwala kayong hindi kurakot na pamilya to, magpatiwakal kayo. Gumagastos po sila ng almost 200 million sa tatay. 140 kasi si Capman monthly. Meron pa siyang kasama at ibang mga staff kasama sa package. Ngayon si Sara din pupunta ng impeachment. Kumikilos na yan ngayon. And bigatin po ang mga attorney niyan. Estimated 20 to 50 million po yan kada buwan din sa impeachment niya pa lang. Sampo kumukuha ng pera tong mga to. Ang sweldo po ng Pangulo ay tumataginting ng 300,000 lamang. Ang sweldo ng bise, estimated 200 lang yan. Ganyan. Saan kumukuha ng pera tong mga to? Lalo na kung sweldo ni Pulong, sweldo ni Baste, kahit pagkasyahin mo yan, hindi nila mapoprovide yan. Lalo na kay Hanilet, hindi naman sila close ni Hanilet, magkagalit sila sa totoong buhay. So, tanga-tanga na lang ang maniniwala na walang pera tong mga to. Tanungin mo yan, kung ako lang natatanungin dyan, saan nyo kinukuha ang pera nyo umigit kumulang 200 million a month? Yan ang dapat tinatanong dyan eh. Paano nyo kinukuha yan? Dapat yan ang mga tinatanong dyan. Saan nyo kinukuha ang 200 million a month? Paano nyo nagagawa yan? Hanggang ngayon, simula na nakulong si Digong, March, April, May, gumagastos na sila ng humigit kumulang 500 million. 3 buwan na si Digong doon, magtatatlong buwan. Gumagastos na sila ng mahigit 500 million sa tatay pa lang kay Digong. Paano pa yung impeachment ni Sara? Takot na takot niya ma-impeach. Kaya nga, kinakausap na lahat ang dapat kausapin magsesenador eh. Saan nila kinukuha yan? Yan ang mahalagang tanong. Mami Bengay. One of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So, Kaya kita nyo po si Capman. Tingnan nyo po si Capman. Miski sorbat pagiging tagahatid ng sulat, pinapatos ni Capman. Ang dami nagbibigay ng supporter na sulat kay Digong doon. Pinapatos na ni Capman. Putik, ikaw ba naman 140 million ka kada buwan? Nagpapaalipin si Capman. Putik, 140 million ka kada buwan? Hindi. now I leave it up to the lawyers. Some commentators are saying that this election is, because of the impeachment trial, is a fight for your political life, your political survival, because you could be barred. Do you see it that way? No. As I said in the stage earlier, I will not talk about my impeachment because people might think that this is about my interest.
I told them that you just leave the impeachment to me, and I am at peace. I am at peace whatever the outcome of the impeachment trial will be, whether it be Plastic kagad, whatever the outcome. Eh kung whatever the outcome, hindi ka na kumakausap ng mga senador. Plastic kagad. Dapat hindi mo na kinakausap yung iba't ibang senador na para wag kang i-impeach, na patatakbuhin mo yung mga senador para bumoto sa'yo, makuha mo yung 1/3 vote. Plastic kagad. acquitted or guilty. I have already accepted that. The two possibilities. This is about politicians and the administration promising to the people that they will deliver genuine public service. As an example, this is about the 20 pesos per kilo rice that was a promise in 2022 that they remembered yesterday, and now they've forgotten about it one day after. So this is about the hungry, the poor, and the oppressed. Okay. Ikaw, anong nagawa mo sa hungry, poor, and oppressed? Wala, ninakawan mo pa, pati estudyante. Rogelio Licuan, thank you. You mentioned kayo na sa stage about this great political studies. What are your thoughts po sa pagpapasanin sa anti-political justice? Wala akong problema, ma'am, magpasa ng batas sa anti-political dynasty. Kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya. At nakikita ko din kung paano nakokontrol yung politika sa buong Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat. Ang asawa, ang anak, ang pinsan, ang kapatid, lahat ay tumatakbo. Kahit walang abilidad, walang kapasidad para mamuno. Kita mo, nilaglag mo na si Baste. Nilaglag mo na si Baste. Tsaka si Pulong. Tumatakbo kahit walang abilidad. Nilaglag mo na yung tatay mo. Kasi sa Davao, yung mga pinamix this notification na kasi sa tingin mo pwede ang yung ibang sinasabi to be from your local government. Last question. Davao, although PNP has already denied the said raid from CNH. Well, sa raid, wala akong information. Pero kung meron ng raid, hindi din ako magtataka. Dahil Kita mo, wala na, hugas kamay na sa raid. Walang nangyaring raid, kaya umanda ka, Chong Kitty. Mayayari ka ng CIDD, Chong Kitty. Ikaw ang nagtawag, Chong Kitty. Siguro nakahit-hit ka na naman, wala kang mapagtripan. Alam mo, pag nakahit-hit ka, Chong Kitty, huwag kang magtitrip. Ha? Ha? Chong Kitty, pag nakahit-hit ka, huwag kang magtitrip. Nagtawag ka pa. Oh, yung bakla, ganap na ganap. Oh. Wala namang pumapasok dun sa lugar nyo. Sinasabi mo may magre-raid. Oh, alam mo, Chong Kitty, pag sabog ka, pumirmis ka. Diba? Diba? Ganyan talaga yung pag naka-Chong Kitty ka. Tamang duda, tamang hinala, ilugar mo yung pagkasabog mo, Chong Kitty. kita naman natin kung paano ang police sumasali sa partisan political activity. In fact, pagdating natin sa impeachment, napakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa amin with pictures, with witnesses, with evidence na ginagamit ang Philippine National Police sa politika. So, hindi ako magtataka kung mag-raid sila, magtanim sila ng ebidensya dahil meron naman tayong Ernie Teves model na ginawa na nila sa isang kalaban din nila sa politika. Ni-raid, tinaniman, buti na lang merong nakatagong CCTV si Ernie, so nakita niya talaga kung paano ang kawalang hiyaan na ginawa sa kanya. Thank you. Conclusion about the problem ng nag-iyan, nagkagbala. Oh, ma'am. Dagdagan natin yan sa kagutuman, ma'am. Laglag bala at droga. Thank you. Laglag bala, kayo rin may pakana yan. Hindi lahat nga ng Sara, lahat ng galawang Duterte, hindi na umuubra ngayon. Dati umuubra yan. Yung pakana ng tatay mo na rice smuggling,
Yung pala, para lang makilala siya sa buong Pilipinas. Nandun siya sa hearing, nagbida-bida. Kasama niya si Pulong, rice smuggling. Kayo naman talaga ang rice smuggler. Oh. Tanimbala kay Noynoy. Tinitira si Noynoy para iangat yung pangalan niya. Bistado. Lahat ng galawan Duterte, lahat ng propagandang Duterte, bistado. Thank you. Sa budget, yung singing tama na raw po yung pamumulitika, diversionary tactic daw po. Sagutin na lang daw po yung issue po ay confidential funds. Naku, hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. So huwag nila balik-balikan ang confidential funds dahil para sa kanila, that is already a closed issue dahil nag-file na sila ng impeachment. Pero hanggang ngayon, meron pa rin blanco sa mga budget. Kita mo, dinadivert ka agad. Alam mo, Sarah, napakadaling sagutin ng confidential funds eh. Napaka-basic sagutin ng confidential funds kung talagang hindi mo ninakaw eh. Napaka-basic. Alam nyo po ito lang masabi ko lang sa inyo ang confidential funds po, napaka-basic i-explain. Kasi nga po, nakaiwalay siya, nakaseparate siya. Kumbaga, special funds siya eh. Tsaka, napakadali pong i-explain. Nakaseparate siya sa iba. Pwede i-explain mo lang na dito ko ginastos sa pagbili ng info sa ganito. Ginastos ko sa confidential agent na ito ang true identity. Tapos, ganun ka-basic ang confidential funds. Paano nagagawa ng PNP yan? Paano nagagawa ng AFP yan? Napapasa nila sa Commission on Audit. Sila ang meron yan. Ang presidente, ba't nagagawa yan? Ngayon na-audit ang presidente, wala na namang kaso. Oh. Sa'yo ang hirap ng confidential funds kasi ninakaw mo. Gina Chavez Bonifacio. Shoutout sa'yo, Gina Chavez. Tutuusin na basic po ang confidential funds. Super basic. Hindi ko lang alam kay Sarah bakit ang hirap niyang i-explain. Ganun po kasi kapag ang confidential funds ay ninakaw mo. Ganon po kasi pag ang confidential funds, winalangya mo, inuwi mo, binulsa mo. Hindi mo na talaga may explain yan, nagastos mo. Basic ang confidential funds. Special funds yan. Nakaiwalay yan sa regular funds ng gobyerno. Ginagamit lang yan talaga sa special na operasyon. Ginagamit lang yan talaga sa special na pagkakataon. Ganun yan. Kumbaga sa sinusweldo natin, for example, for simple explanation, yan ang tinatawag nating 13-month. Diba? May sweldo tayo kada buwan. Pero ang 13-month, yan ang pinaka-espesyal. Pinaka-espesyal sa ating lahat. Ganun yun. Saan mo ginastos? For example, yung 13-month na yon. For example lang. Ganun siya nakaiwalay. Oh, ikaw hindi mo may explain, napaka-basic. Bakit hirap na hirap ka? Ha? Yun ang pinagtataka ng taong bayan. Bakit hirap na hirap ka? Kasi nga, ninakaw mo. Diba? Pag ganun talaga, pag wala na, pag hindi mo ma-explain, nanakaw mo eh. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas.